Mga kabalik, mga ka-mindshift, real talk tayo. Napapansin nyo ba ang ingay-ingay sa taas? Gobyerno, oposisyon, kanya-kanyang preskon. Kanya-kanyang resibo, kanya-kanyang banat. Parang wala nang ibang nangyayari sa Pilipinas kundi bangayan. Pero habang nagbabangayan sila, sino ang naapektuhan? Tayo, taong bayan. Yung ordinaryong Pilipino na gumigising para magtrabaho, maghanap buhay, magbayad ng buwis, magtiis sa traffic, magtiis sa mahal na bilihin, magtiis sa serbisyo na dapat sana maayos. At ang pinaka nakakainis dito, mga kabalik, mga ka-mindshift, lahat sila malilinis. Lahat sila walang kasalanan. Lahat sila biktima. Lahat sila concerned for the Filipino people. E di wow, sino ba naman ang aamin? Sino ba ang politiko na magsasabing, oo, ako yan, nangurakot ako? Wala. Kaya kung aasa tayo sa kanila na umamin, aabutin tayo ng apot-apo natin. Kaya ngayon, iba ang gagawin natin. Hindi ako nandito para sabihin sa iyo kung sino ang kakampihan mo. Hindi ako nandito para sabihin kung anong kulay mo, anong partido mo, anong side ka. Ang gusto ko lang tanggalin natin yung team-team. Kasi pag team-team lang, automatic na may excuse. Automatic na may palusot, automatic na may blind spot. Ang tanong ngayon, kung totoong mahal mo ang Pilipinas, kaya mo bang bantayan kahit katim mo? Kaya mo bang batikusin kahit kampi mo? Kaya mo bang sabihin, hoy, mali yan, kahit sino pa yan? Kasi ito ang totoo, mga kabalik, mga ka-mindshift, ang korupsyon hindi yan pumipili ng kulay. Ang korupsyon pumipili ng pagkakataon. At kung binibigyan natin sila ng pagkakataon sa pamamagitan ng katahimikan, guess what? Tayo ang talo, sila ang panalo. Ngayon, gusto kong gawing simple. Kung malakas talaga loob nyo, gumawa tayo ng challenge. Pero hindi yung challenge na puro chismis, puro siraan, puro pangalan lang. Hindi. Gusto ko challenge na may saysay, challenge na may values, challenge na may paninindigan. Ito ang challenge. Kayo ang jury. Oo, kayo ang jury. Kayo ang magde-decide kung ano ang nakikita nyong mali at ano ang dapat singilin. Kayo magbibigay ng signal kung ano ang dapat imbestigahan, ano ang dapat ipaliwanag at ano ang dapat pagbayaran. Pero mga kabalik, mga ka-mindshift, may rules tayo. Kasi ayoko ng comment section na parang palengke ng intriga. Gusto ko comment section na parang citizen audit board. Malinis, diretso at may disiplina. Kaya ito ang gagawin mo sa comment. Una, issue muna. Hindi personalidad. Hindi si ganito korap. Ang ilalagay mo anong issue, anong proyekto, anong nangyari. Halimbawa, yung road project dito sa amin, ilang buwan na paulit-ulit hukay, tapos sira na naman. O yung flood control dito, tapos na daw pero bumabaha pa rin. O yung ayuda listahan, bakit may pangalan na hindi naman residente? Issue muna para klaro, para actionable. Pangalawa, lagay ng basis kung meron. Kung may link, ilagay. Kung may report, ilagay. Kung may public hearing clip, ilagay. Kung may screenshot ng official post, ilagay. Kung wala naman, pwede pa rin mag-comment pero sabihin mo ng maayos. Observation ito, allegation ito, personal experience ito. Importante yung honesty kasi values yan. Hindi tayo gumagawa ng kwento para lang manalo sa argumento. Pangatlo, anong gusto mong mangyari? Audit, investigation, disclosure, kaso, suspension, removal, ano? Kasi ang reklamo na walang direksyon, nauuwi sa pagod lang. Pero ang reklamo na may direksyon, nagiging pressure, nagiging action. Yan ang challenge. At ngayon, bakit ko ginagawa to? Kasi sawang-sawa na ako sa narrative na, hayaan na lang. Sawang-sawa na ako sa ganyan talaga. Sawang-sawa na ako sa wala naman tayong magagawa. Mali. Meron tayong magagawa. Ang tanong, gagawin ba natin? Kasi kung mananahimik ang taong bayan ang matatalo. Hindi yung politiko, hindi yung mga nakaupo, tayo. Yung anak mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung future mo. Tingnan mo mga kabalik, mga ka-mindshift. Kapag may scandal, anong nangyayari? After 1 week, bagong issue. After 2 weeks, limot na. After 1 month, parang never nangyari. Tapos same people, same system, same pattern. Bakit? Kasi sanay tayong magalit sandali, tapos move on. Sanay tayong mag-react, pero hindi sanay maningil. At ito ang mind shift na kailangan natin.
Hindi sapat ang opinyon. Kailangan natin accountability. Balik values tayo, di ba? So balik tayo sa ugat. Noon pag may mali sa barangay, hindi pwedeng puro salita. May hiya, may pananagutan, may delikadesa. Ngayon, parang nawala. Parang normal na ang palusot. Normal na ang denial. Normal na ang fake news card. Normal na ang political attack card. Pero ang tanong, mga kabalik, mga ka-mindshift, kung political attack man o hindi, bakit hindi na lang sagutin ng malinaw? Bakit hindi na lang i-open ang records? Bakit hindi na lang ipakita ang breakdown? Bakit hindi na lang magpa-audit? Kung malinis ka, anong kinakatakot mo? Kaya ito ang punto ko. Hindi natin kailangan maging abogado. Hindi natin kailangan maging journalist. Hindi natin kailangan maging insider para mag-demand ng transparency. Karapatan natin yan. Buwis natin yan. Buhay natin yan. At dito ako tatayo. Wala akong pakialam kung sino ang mas magaling magsalita. Ang tanong ko, sino ang may resulta? Sino ang may ebidensya? Sino ang may pananagutan? Kasi madali magpa-presscon, mahirap magpakita ng resibo. Madali magbato ng akusasyon, mahirap maglinis ng sistema. Madali magpaawa, mahirap magpakumbaba at umamin ng pagkukulang. Mga kabalik, mga ka-mindshift, gusto ko lang linawin, hindi ito content para lang mang-asar. Hindi ito content para lang mang-insulto. Ang goal nito ay gisingin tayo sa isang simpleng katotohanan. Kapag hinayaan natin ang bangayan na maging entertainment, tayo mismo ang ginagawang tanga. Oo, sinabi ko. Kasi minsan kailangan natin sampalin ang sarili natin ng katotohanan. So ngayon, gawin natin tong mature. Kung may pangalan kang ilalagay, sige. Pero lagyan mo ng context, lagyan mo ng issue, lagyan mo ng basis, hindi yung si ganito lang. Kasi ang habol natin dito ay hindi away. Ang habol natin dito ay linaw. At para sa mga politiko na maaaring makakita nito, ito lang ang sasabihin ko. Kung totoong public servant kayo, welcome dapat kayo sa ganitong conversation. Kasi ito yung tunay na serbisyo. Yung handa kang tanungin, handa kang sumagot, handa kang magpaliwanag, handa kang magpakita ng resibo. At para sa mga kababayan natin na takot mag-comment, naiintindihan ko kasi may takot, may pangangamba, may trauma. Pero hindi rin pwedeng takot na lang tayo palagi. Hindi pwedeng bahala na. Dahil ang bahala na, yan ang gasolina ng magnanakaw. Masaya sila pag tahimik tayo. Kaya ito ang gusto kong iwan sa'yo. Hindi mo kailangan maging maingay araw-araw. Pero huwag kang maging tahimik habang ninanakawan ka. Uulitin ko, hindi mo kailangan maging maingay araw-araw. Pero huwag kang maging tahimik habang ninanakawan ka. Ngayon, challenge time. Sa comments, ilagay mo to. Number 1, issue, proyekto. Number 2, saan? Lugar, city, barangay kung kaya. Number 3, anong nakita? Ebidensya, link, screenshot, experience. Number 4, anong gusto mong mangyari? Audit, imbestiga, kaso, etc. Yan, simple, dinediretso, taong bayan ng jury. At kung magkaiba man tayo ng opinyon, okay lang, hindi tayo pare-pareho. Ang importante, pare-pareho tayong may standard, katotohanan, resibo, pananagutan. Mga kabalik, ito ang reality check. Walang maglilinis nito para sa atin kung tayo mismo ay ayaw maningil. Walang magbabago kung tayo mismo ay takot magsalita. At walang magiging future kung ang mga anak natin, kung lahat ng pera natin napupunta sa bulsa ng iilan. So gawin natin to. Kayo ang jury, comment na. At tandaan, hindi team politics. Team Pilipinas, team katotohanan, team pananagutan.